Nadisgrasya si Boss Ruel, tagas ang gasolina. Overshot si Brother Teddy. Hello mga boss, good morning sa inyong lahat. This is me again, Boss Big Vlog, at muling nagbabalik. Andito tayo ngayon sa Guimaras Island dahil pupunta tayo ng Iloilo, Katiklan, Mindoro at pabalik ng Maynila. So iko-content ko to dahil first time ko na makapunta ng Mindoro. Tatawid kami ng 3 isla sakay na Roro. So gamit nating motor, ito pa rin GS kasi puro lahat kami GS. Pero lang dito sa isang Versys. Ang gamit nating ating Geely Carbon. Ayan, napakaganda. Meron nga pala tayong kasamang vlogger dito, si J-Mags. Ang motor niya ay katulad ng motor natin. Ito, Kawasaki ZX2. Brother, shout out. Ito yung vlogger na pinapatunayan niyang Rusi lang ang sakalam. ang content niya, nagbibuild siya ng mga Rusi. Si J-Mags, ito yung kanyang motor. O, diba? Sound check natin. Wow, Termignoni, ayos ah. Kapares sa motor natin yan. Ayan o, si J-Mags. Siyempre tayong legendary pagdating sa Kawasaki ZX2. Tayo yung kinuhanan nila ng impormasyon para makabili ng Kawasaki ZX2. At ipinakita naman natin kung gaano kaganda talaga yung motor na yon. So ngayon naman, dahil adventure bike ang gamit natin, kahit pang malayuan na ride ay hindi tayo mapapagod. Take off na tayo. Sasabay si J-Mags sa ating ride kasi taga dito lang sa Hordan, Guimaras. Salamat Baluarte sa pag-stay namin ng 3 days at siguradong babalik kami ng tropang Mark Boys. Nueva Valencia papunta ng Hordan Port ay magta-travel kami ng mga 25 km. Bali nasa 30 minutes yun at napaganda ng bangkingan dito. Ang maganda rito ay bago yung kalsada. Yung iba ay wala pang shoulder pero ayos naman. Ayun, katulad na ito may widening na. At siyempre ang ating guest rider hanggang Iton, hanggang Hordan, ayun si J-Mags. Gamit ang katulad na motor ay legendary Kawasaki ZX2. Ang kanyang vlog is about sa Rusi lagi, no? Hindi siya kasi nagbablog pagdating sa ganyan dahil hindi daw nakaka-relate yung kanya mga followers. So madami na din siyang follower. Actually mas madami pa siyang followers kaysa sa akin pagdating sa Facebook, pagdating sa YouTube. Tapos sa Facebook niya, wow. Pagdating sa Facebook ay nasa 370 ng followers niya. Dumaan tayo dito sa Municipality of Nueva Valencia, ang ginagawang I think munisipyo o parang courtesy call lang, saglit lang, pagpugay sa bayan ng Nueva Valencia. Dahil sa Nueva Valencia tayo nag-stay, pagpapaalam at pagpayo. Dito na yung Hordan Fort. Brother, hanggang saan ka? Hindi, ibig sabihin tatawid ka pa? Brother, salamat sa maiksing pagkakataon mo naka-ride kita. Salamat brother, ha? Tingin ko muna yung Facebook ng Dumaguete. Oo, yun na, pasok. Ayun unang sakay ng barko. After 15 minutes na pagtawid mula sa Guimaras hanggang dito sa Iloilo ay nakarating na kami. Ito yung aming motor. Siyempre last in first out. Nasa harapan, una na sila makakadaong at tayo na yung sunod. Nasa lalawigan na kami ng Iloilo at kami ay may dadaanan sa Uton, Iloilo sa pagmamay-ari ng aming kaibigan na si Brother Ruel. Meron siyang motor shop doon at doon tayo magme-merienda bago tayo mag-book sa hotel sa Iloilo. Update ko kayo kung ano yung hotel na pupuntahan namin. Sabi nila dadaan daw kami sa Boulevard. Baka ito na yung sinasabi niya na bagong kalsada dito sa Iloilo. Alright, at hindi na nga nagtagal, nakarating na tayo dito sa RB Moto Parts and Gear Shop. Ayan, mapapansin nyo may mga helmet dito. We are open every Thursday hanggang Sunday. Tuesday pala, Martes hanggang Lunes lang sila sara. Ayan diba? Shout out, may Geely ron. Tapos may kapihan. May mga motor parts din dito, pwede magpa-service.
Ayos. Dito yan sa Uton, Iloilo. Anong pangalan ng page mo? Wala pa nga eh, gagawa pa lang. Gagawa. Prop rider. Kasi professor rider siya. Ganun na lang. Teacher siya eh. Boss Vic, ingat kayo ha. Pumarito, bumisita. 60 lang ang takbo ha. Kung kailan palis na kami. So dito kami nakabook sa West Town Hotel. Dito lang yan sa bayan ng Iloilo. Ano, let's go na tayo. Hey Mario. Yan, let's go na kami. Maraming salamat, West Town Hotel. Dito sa Iloilo. So ride kami ngayon papuntang Katiklan. Sasakay kami ng barko papuntang Mindoro. So bali unang sakay natin ng Roro ay Guimaras to Iloilo. Ngayon ang ride namin Iloilo to Katiklan. Tatawid kami ng barko papunta ng Mindoro. Palabas na kami ng bayan ng Uton na ata to. Uton, Iloilo. Tapos yung dadaanan namin yung papuntang Antique to Katiklan. Hindi kami nagkalibo dahil from Manila papunta rito ay doon kami dumaan para ibang way naman. Ginawan ko ng vlog to kasi dadaan kami ng Mindoro. First time ko makakarating sa Mindoro, kaya ginawan ko ng vlog. Ayan o, bye-bye dagat yung aming dinaraanan. Ayun o, gimbal. Ayos. Shout out sa mga taga rito na nanonood sa akin. Lalabas na tayo ng bayan ng Miagaw, Iloilo. Kahit hanggang dito napakaganda ng daan, oh. Alright. Nasa unahan yung mga kasama ko, bali 12 motor kami. Nung papunta kami rito 14, nabawasan ng 2 dahil iba ang dinaanan nila. Nagdumaguete, Bacolod, gano'n yung dinaanan nila. Visayas papunta ng Matnog. Mas malayo yun kaysa dadaanan namin. Papasok na tayo ng bayan ng San Joaquin, Iloilo. Ayan, may checkpoint at sumasaludo pa sa amin bilang paggalang. Kahit sila'y pulis, nakakita sila ng mga rider na alam nilang dayo. Ibig sabihin nun, welcome sila sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. This way to Hamtic, Antique. Yung kabila. Ito hindi ko alam, sunod lang tayo. Baka dito yung daan talaga. So Antique na tayo. First time ko rito. Ayos. Sa tagal ko ng tao ngayon ako nakarating dito. Sana next time yung mga lugar na napupuntahan ko ay gusto ko lahat matulugan. Ganun ako eh. Kaya hindi ako sumasali ng mga endurance dahil gusto ko mapil ko yung mga bawat bayan. Katulad kami, Guimaras tulog, Iloilo tulog, Katiklan baka hindi kami tumulog, pero Mindoro tutulog bago kami umuwi ng Manila. Gusto ko lahat na i-enjoy yung lugar para kain tayo ng mga the best food galing sa kanilang bayan. Napakaganda ng lugar. Ayan, ayan si Brother Egay, oh. Yan ang aming sweeper lagi. Yan yung nang i-invite sa akin para makasama ko sa mga Mark Boys. Updated lagi sa akin yan. Ako na lang talaga yung hindi available para sumama kasi nga may trabaho ako Monday to Saturday. Ngayon ang pagkakataon na to, ginusto ko rin kahit mahaba-haba, talagang in advance file ko na ng leave para naman ma-aprobahan yung leave ko. Welcome to Antique. Ito talaga Antique na. Akalibo, San Jose, dire-diretso. Ibig sabihin to, lalaway ka na ng Antique. Ang ganda ng tanawin. Hindi ka masasawang pagmasdan ang ngayon dinadaanan kasi bundok at dagat eh, di ba? Pinapagitan lang siya ng kalsada. Ayan o, di ba? Wow, hindi na sila talaga nakatiis. Tama-tama yung pwesto na pagtitigilan natin. Ayan sila oh, mga kasama ko. Si Mike Mendoza. May yun oh, si Boss Ruel. Shout out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oh. Tapos dito, pakaganda ng view. Woo! Ito yung sinasabing worth it. Kahit malayo ang biyahe namin, matatanaw nyo naman, di ba, nakamangha. Ganda ng bundok. Shout out. Alright, nagpa-picture lang kami.
And then back to ride na kami. Ayan sila lahat. Oh, 'di ba? Napakaganda. Halos wala kaming kasalubong. Ganda ng tanawin sobra. Dahil gilid na gilid siya ng bundok, oh. Adobe. Yan yung mga ganyan ang hindi naglalandslide. Alright, si Boss Ruel. Uy, si Brother Bong, si Brother Mike, si Kuya Elmer, oh, si Capray, si Brother Teddy, si Kuya Mario. Anong bayan na to? Hanapin natin kung saan tayo may mababasa. Panini, tapos Mayway. Pangalan ba ng bayan yun? Overshot si Brother Teddy. Ano siya eh, halos beginner siya pagdating sa big bike. Hindi naman siya beginner, kumbaga yung sa mga malalayong biyahe, yung basic lang yung kanyang alam. Kahit tayo kasi medyo kumbaga experience na pagdating sa mga lugar na kahit hindi natin alam ang kurbada kung gaano kalalim, eh madali tayo mag-adjust. Katulad nito, outer lang muna, tapos sabay in, ganun lang. Tapos look far, pinakamalayong tingin. Katulad nito, yung tagos na ang tingin mo sa bus, advance na yung tingin mo sa dulo ko na nakatingin. Nalilate kami dahil sikap. Ganun din naman. Ayun oh, pansinin mo. Ayun yung makasamahan namin nasa unahan. Hindi makadikit dahil nag-a-adjust sila sa kurbada. Tapos ako naman dahil naka-cruise control tayo. Ayan. Alright. Oh, ganito kasarap ang GS. Welcome to Antique. Sako pa to na Antique, I think. Alright, bayan ulit ito. May rotonda. At anong bayan kaya ito? Magbasa tayo. Request revamp. Hamtik Antique. So yung nakita nating unang this way to Hamtik Antique, ito na pala yun. Katitingin ko lang pangalan ng lugar eh, naghahabol tuloy ako. Pero paaliwala sa GS yan. Alright, 150. $125 kurbada. Sigap. Malumanay lang magpatakbo to. Pawas. Suabe, grabe. Yung GS na to. Oh, baka mag-overshoot si Cap. Mag-overshoot yan. Ayun, oh, binabaksout ako. Sabi ko na nga ba eh, mag-overshoot. Lahat ng rider kanya-kanya skill. Merong basic lang, may advance, may expert, experience. Ako kasi natutunan ko sa circuit eh. So body lane, dito counter steer. So madali naman nating na-adapt yung technique pagdating sa adventure bike. Dahil tayo naman ay sumasama din sa mga trail gamit ang ating WR155. O yan o, sikap o, mabagal siya, diba? Ang layo ng ano namin, ang layo ng gap namin sa unahan. Bumabagal lang siya kasi yun lang yung kaya niya. Sweeper ako ngayon, siyam lang kami eh. Hindi ko alam yung apat kung nasan. Nung huminto kami dun sa tabi ng dagat, sabi ko magpapapicture kami. Nadisgrasya si Boss Ruel. Nako, tagas ang gasolina. Umikot. Yun lang. Sana dahil tricycle. Kakapatay ko lang ng camera dun. Nandito kami sa bayan ng Hamtik.
gasolina, pero ang radiator buo pa. Tricycle, yung ang diferensyato. Tricycle, kuwan. Nag-report na. Kakaliwa, sabi mo kakaliwa. Biglang bumalik. Biglang bumalik. Yan lang ang nangyari. Sabi signal ng kaliwa, tapos nang parating kami, biglang bumalik. Ay, buti na lang, safe si Brother Will. Gasolina yan, gasolina natapon. I-adjust natin ng ano, baka lumiyab. Brother, tulak, patras, patras. So ayusin muna natin yung aberya. Ito-slide ko lang. Kasi tatama ako sa poste. Buti hindi ka nagdagangan ito. Kasi bumaligtad to. Hindi, nado ko kasi may poste. Ang tibay ng BM mo. Patay ito, patayin din siya. Umaandar pa. Bumalintong na, umaandar pa rin ha. Silicone, wala pa tayo silicone? Kulat pala yung tama. Kaya lang, may tagas yung kulan. Mag-overheat yan pagkadari-diretso. Doon na aksidente si Boss Ruel. Buti na lang may malapit na motor shop dito. Ayan, Moscoso Motor Parts. Dito yan sa Antique, Antique. So ito na yung hitsura ng motor. Naging skeleton na. Tinanggal namin yung parts. Magkabilang radiator, parehas butas. Ganon din sa kabila. Parang skeleton na. So nagpalit muna kami ni Boss Ruel. Yung motor niya na hiniram ko, yun yung muna sa kanya. Tapos itong trophy na gamit niya, ako na muna magdadrive para si Boss Ruel ay makarelax dahil sa yung na-aksidente. So hopefully walang maging problema. Tinanggal ko muna itong cover na radiator. Mamaya ko lang ibabalik. Obserbahan ko na lang kung matatapon. Pag hindi matapon, diretso. Alright. Sa ngayon ayos naman. Ang tibay nito. Pagkabangon umandar na agad, walang fault. Hindi man lang na-8 yung manibela. Dito sa lugar na to, sumemplang. Ayan o, dito sa puno na to. So ang nangyari mga boss, yung tricycle ay kakaliwa. Dito yung pasahero, walang lisensya, walang rehistro yung motor. Nung makita niya na nagbusina, ang ginawa niya, imbes na kakaliwa, nakasignal siya ng kaliwa, bumalik sa gitna. Kaya ang tendency ni Boss Ruel ay iwasan siya, pero sumabit pa rin. Buti lang ang takbo ni Boss Ruel ay medyo mabagal. Check yung mga preno, okay naman. Robinson Place, Antique. Ayan o, alright. Nakapag-vlog pa tayo. Anong bayan na ba to? Basa pa rin tayo. Sibalon. Nakatawid na kami ng tulay ng Sibalon. Yung mahabang tulay, hindi ko alam kung yung ba yung boundary o sako pa to. Pero okay naman ang takbo namin. Banayad at ang ganda ng tanawin. Parang walang nangyari. Naging skeleton yung BMW ko. Walang takip yung radiator. Chinecheck ko na lang yung temperature dito sa panel kung tataas. Tama ba mga boss yung ginawa ko? Paki-comment na lang. Tinanggal ko yung takip na radiator para hindi mapersa yung nilagay naming epoxy. Magkakaroon kasi ng pressure, baka may tulak pa, lalong mabutas. Binibilisan na namin ang takbo dahil mag-alas 2 na. Ang alis ng barko sa Katiklan ay alas 3. Kailangan makarating tayo doon bago mag-alas 3. So minto ko rito para ilagay na itong takip na to para okay na, matigas na yun. Bakal na. Baka kasi sa lubak matapon siya na matapon, lalong maubos yung radiator. Okay na, tumigas na yung epoxy. Ang nakalagay dito sa tulay, you are entering Bugasong. Smoke free daw, bawal manigarilyo. Yan o, Bugasong. Ang sarap ng takbuhan. Parang wala nangyaring aksidente. Kaya ako nakipagpalit kay Boss Ruel kasi pag nakikita niya to, magkakaroon ng phobia, hindi siya marerelax. Kaya ang ginawa ko, ako na yung gumamit nito at ginamit niya yung motor ko na hiniram ko sa kanya. Ibig sabihin, yung ginamit niya motor, kanya pa rin yun. Madami kasing iisipin kapag siya pa nagmotor nito. Kumbaga siya pang nagmaneho. Ay kung ako, di wala na siyang iisipin, di ba? Yan na lang yung matutulong ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Pero binuhay ko ang camera dahil ito na naman, parang napapansin ko baybay dagat talaga inikutan namin, no? Palibasa to'y ang Iloilo,
Katiklan, Antique ay iisang isla. Another tulay, bayan ng Tibiao. Ayan oh. Shout out sa mga taga rito. Ang nakakasakop sa bayan na to ay Sibate. Ang luwag na kalsada, parang kami lang yung dumadaan. Sibate, Antique. Alas 3 na. Ang schedule ng sakay namin sa barko, alas 3. Naiiwan na yata kami. Kaya tawagan namin yung mga kasamahan namin. Hindi namin makontak. Sasakay na lang siguro kami sa ibang barko. Bahala na kung ano man ang mangyari pagdating doon sa Pangpang sa port. Nasa may bandang kanan naman ng dagat ngayon. At nag-approaching na kaming umakit ng bundok. Siguro gilid-gilid lang din to. Si Major ay medyo flat na naman ang gulong, kaya nag-overshoot. Dapat dito tire sealer and deflator yung dala eh. Wala akong dala dahil alam ko naman kompleto sila. Ayun oh, puro paahon. Before double solid lane. Pasok. Alright, Katiklan Airport na kami. At kami naman ay pupunta sa Roro, Municipality of Malay. At dahil na late kami sa alas 3 na take off ng barko papuntang Pascat yun eh, ayun yung mabilis, papuntang Mindoro. So ito, papunta to ng Rojas. Pagdating ng Rojas, magra-ride kami ng mga 150 km pa o kulang-kulang. Ganun ang nangyari. Na-late kasi kami ng oras. Ayan o, alas 4 na kami dumating dito. Dahil nga nagka-aberya kami na napaplatan. Tapos ito, kanya naman o, wala nang tuka. Pero matibay. Pagkabangon, takbo agad. Dinagdagan ko na siya ng ano, pinatungan ko na ng steel epoxy. Tumatagas pa din yung coolant. Yan si boss, parang walang nangyari oh. Ayun yung Boracay oh. Ang lapit-lapit lang. Hawak at tanaw ko na ng aking mga kamay ang napakagandang isla sa Pilipinas. Isa sa pinakamaganda, Boracay. Aba, ang lalaki ng tali. Yeah, sumasayaw. Delikado yun eh. Hirap. Ayos, isa lang natin na maganda dahil tatalian to eh. So, andito na ngayon tayo sa taas ng barko. Ito'y, ito Kuya Mario? Katiklan. Tapos yung kabila banda ron, ayun yung Boracay. Tayo, saan tayo pupunta? Sa Mindoro ngayon. Dapat tatlong tawid lang yung gagawin namin. Unang-una, yung ano, di ba? Wala tayong Guimaras, papuntang Iloilo. Oo, Guimaras, Iloilo. Tapos, nag-ride tayo hanggang dito sa Katiklan. Tapos dapat alas 3 na andito kami. Eh madami naging aberya, may mga na-flat. Dalawa flat ako eh. Oo. So na-delay kami. Yung dapat alas 3 na alis ng barko, naiwan kami, alas 4:30 na kami dumating dito. Tama. So ang ginawa namin, diskarte, sakay kami ng barko papuntang Rojas. Pagdating sa Rojas, magra-ride tayo ng mga 130 km. Ang pagdating ng Mindoro, kinabukasan, doon kami magsisimula papuntang Batangas City. Pauwi ng Metro Manila. Parang inikot na natin ang buong Visayas. Oo. So ayun, update ko kayo pagdating doon. Malamang mamayang gabi na, no? Tayo darating. Ay, 4 oras sa biyahe. Anong oras ba? Alas 9 raw. Alas 5. Alas 10 yan. Darating tayo doon mga pasado alas 9. Traffic sa dagat eh. Yung ride na yon halos kukuhanan ko lang ng highlights dahil ang GoPro medyo malabo kapag kagabi. Talaga. Tama ka dyan, Boss Big. Ayos. Time check, 9:43 ng gabi. Nandito na tayo at nagpe-prepare. Nakarating na tayo sa Mindoro na to. First time kong umapak sa lupa ng Mindoro. Nakalabas na tayo ng barko. Madilim na. Bali, tutulog kami dito sa Mindoro. At bukas pagkagising, saka kami magra-ride papunta sa dulo. Good morning mga boss, update lang tayo. Andito tayo ngayon sa Mindoro pa rin dahil kagabi alas 10 na tayong bumaba ng barko. At dito kami nag-stay sa Pontia Inn and Restaurant. Ayan, ayos naman. Malapit lang to dito sa dagat na to, ayun yung port. Madilim ang panahon, kaya nakakapote kami ngayon. Magra-ride na kami papuntang
Calapan, Mindoro. Tapos sasakay kami ng barko, tatawid na ng Batangas City. Yung mga kasama natin, alright. Kuya Mario ang ating spearhead. Yes. Money. Ano? Back to ride na. Rain or shine, let's go. Ride safe, Capray. Ito ang ating gamit na motor. Ayan oh, skeleton na siya dahil na aksidente. Hindi naman kasalanan ni Boss Ruel. Ang may kasalanan yung driver nung tricycle. Bata pa tapos walang lisensya, probinsya kasi. So good naman, wala namang nasaktan, walang sakit ng katawan kasi kagandahan ay full gear. At ito ang nasaktan, itong ating GS na trophy na gamit. Okay na, nilagyan ko yan ng mga additional na epoxy para hindi tumagas. Pagdating ito sa Maynila, papagawa na yan. Balik na kami sa ride. Hindi ko na kasi nung iba-vlog yung kalsada dahil maulan. Blurred din naman yung camera kapag ganito kasi napapatakan ng ulan. Pa-update ko na kayo. Doon na siguro sa Calapan pag hindi gumanda ang panahon. Nandito na kami ngayon sa bayan ng Calapan, Mindoro. Brother, ano yan? Basa? Ano mo na nangyari? Wala siyang kapote. Dito lang sa Calapan walang ulan, no? Pero sa dinaanan namin parang bagyo. Ang lakas ng hangin. Tapos ang lakas ng ulan. So, sasakay na kami ng barko papunta ng Batangas City. Punta tayo doon sa Calapan Port. Tatawid na tayo ng Batangas City. Basa kami, basa. Ngayon lang ako nakapag-vlog dahil tanging dito na sa Calapan walang ulan. Pero lahat ng bayan na dinaanan namin, first time ko pa naman. Napakasarap sanang i-vlog. Ramdam ko yung ganda ng daan pero hindi kami makapagpabilis ng takbo dahil madulas ang kalsada. Siyempre mabibigat yung motor namin kaya doble ingat kami. Time check, alas 12. Umalis kami doon sa Rojas, Mindoro ng almost 9:30. Bali 2 oras at kalahati ang aming biyahe. Tinanggal ko na muna yung gloves ko dahil paputla na yung kamay ko. Nandun sa likuran yung aking gloves na Sphinx gloves. Dahil alas 12 na lang din ng tanghali bago kami sumakay. Bukod sa Starlight Ferries, meron silang Starbite Restaurant. Habang kumakain kami dito, pumutok ang gulong, sumingaw. Psst, parang ganun eh. Buti lang dito sa Calapan, madami nang may tinda ng gulong. Ito, bago na tuloy. Bago yan nung umalis tayo eh. Kaya lang, ang laki naman ng butas. Kahit anong gawing pasak, hindi kaya. Kaya bumili siya ng bago. Ayan, pupunta na kami sa Calapan Port. And then pupunta na kami Batangas. Port of Calapan. Dati hindi ako nakakasakay ng barko eh. Ngayon, nung makasakay naman ako, sunod-sunod. Grabe. Ito na, ang huling sakay sa barko ngayong vlog na to. Sana'y maulit muli. Brother, saan to? Diretso lang? Gitna. Saan ang tali? Dito? Tatapat doon. Okay na? Naisampa na namin yung mga motor namin sa baba. Yun nga yung mga lower CC. Ayan o. Nado kami sa harapan. So itong barko na to, Montenegro, hindi na to magmamaneobra. Diretso lang pa ganon. Ilang oras ang biyahe natin hanggang Batangas? Dalawa. Alas 4 naka-schedule, alas 6 tayo darating doon. Alas 6. Tayo mag-iwa-iwalay tayo sa Batangas. Ikaw papunta ka sa Sariaya. Dahil si Kuya taga Sariaya yan, malapit sa Ecotourism Road. Kami naman pa Manila, nila Boss Ruel. Iwa-iwalay na. Magkikita na ulit tayo sa susunod na ride. Time check 6:30 in the evening at bababaan tayo ng barko. Tapos diretso na tayo ng Manila. 8:30 na kami, kararating lang dito sa Valenzuela. At ayos naman. So maraming salamat sa sumama sa ride namin sa Guimaras. Napakalayo pero solid. Ride safe.